Magandang araw ng Biyernes po mga bayang karerista. Magbibigay na po tayo ng tip at impormasyon para sa araw na to, June 7, 2024. Tara! So mga bayang karerista, hindi po tayo pinalad na maka-score ngayong araw ng Miyerkules. So si Doña Chichay po, talaga namang sinasabi ko sa inyo, may mga matitigas ang ulo, hindi naman sila ang may-ari, pinipilit lang sabihin, patok yung kabayo ko. Ako po ang nakakalam, kabayo ko po yun. Sa akin nyo lang po maririnig, pag sinabi ko po sa inyo, pwede nyo na pong soloin yan. Sa akin po, wala pong ibang nakakaalam or ano po ang kondisyon at lagay ng kabayo ko, maliban po sa akin na ako po lang po ang may-ari, wala pong iba. Gaya po ng sinasabi ko sa inyo, si Doña Chichay po, unang-una matagal na, pagputik, maarte po ang kabayo, ayaw pong humakbang. Parang nandidire, isa po yan sa problema. Kung titignan niyo po yung history niyan sa mga takbo, nasuspindi po yan, na 75 meters po yan, last race, umulan ng malakas, nagputik, hindi po tumakbo. Yan po yung unang suspension niyan, naalala ko po yan. Pangalawa, sakay po yan ni Rico Suson, may putik, dirindire. Nirefuse to ride po yan nung hinete ni Jackie Rico Suson. Sabi ko, maarte talaga yan pagka maputik, parang ayaw humakbang. So yun po, na-refuse po yan dati. Tapos, ito naman po, kagaya po ngayon, napansin ko, talagang ayaw talaga manakbo sa putik. At pangalawa, gaya po na sinasabi ko sa inyo, hindi po siya nagbawas, bumagal kumain. Malaking epekto po yan sa kabayo. At nagta-tie up pa po siya ng mga nakaraang linggo. So, may mga matitigas ang ulo, tingin nila patok yung kabayo. Siguro inyo na lang yung kabayo kung gusto nyo. Tandaan nyo po, ako po ang may-ari niyan, ako po ang nakakaalam. Kayo, wala po kayo sa karera, puro chismis lang pong lakad nyo, wala pong mangyayari sa inyo. Yan po ang totoo dyan. Yung chismis nyo, buti kung totoo, ganito, ganun, ganyan. Mamaya po, may mga ticket akong taya, pwede ko naman i-post. Kaya lang, nag-aaway lang kami ng misis ko. Sa totoo lang ako. So, ito po, dito po sa race number 1, 3-year-old and above maiden race. 1,400 meter race po ito. 6 runners po. First choice po, entry number 4, Golden Petita. Ito pong si Golden Petita, nagpapabuenas na lang po siguro to sa hinete. CS pare, ang papatong. Tingin ko po, pag na-rate po niya to na maganda, kasi dirimati po ito, bugbuging kabayo, baka sakali pong manalo na. Ngayon na. Ang second choice ko po dito, itong entry number 6 na si Crown Prince. Nung tumakbo po ito ng nakaraan, tinalo po siya sa pwestuhan ni Golden Petita. Pero inaasahan po si Crown Prince, masama po lang ang numero, nasa 1. Ngayon po, nagkabaliktad na po. Siya na po yung nasa kalabas-labasan. Last to enter po, si Crown Prince. Tingin ko po, maganda po ang itatakbo niyan. Ang third choice ko po yung entry number 5 na si Wild Cat. Alam niyo naman, bayang karerista, maganda po makapunto sa unang karera. Kaya tinatlo ko na po yan. So dito po sa race number 1, first choice po, entry number 4, Golden Petita. Second choice, entry number 6, Crown Prince. Third choice po, entry number 5, Wild Cat. So dito na tayo sa race number 2, mga bayang karerista. May kabayo po tayo dito, Shining Angel. Nilagay ko po siya na third choice. Bakit to? Ngayon lang po kasi sasakyan ni AP Navarro sa tong kabayo na to. Tumakbo po ito ng barrier. Maganda po ang pista nun ha. 1.17. Ibig sabihin, fast track po nun. Matigas ang pista. So, baka mamaya isipin nyo, patok tong kabayo ni Boss JC, maganda yung tinakbo. May condition po ang pista, mga bayang karerista. Nagbabago-bago po yan. Baka yung 1.17 na yun, sa tatakbuhin niya sa Biyernes, baka 1.19 actual nun. Nagbabago po ang pista, tinuturuan ko lang po kayo. Hindi ko po alam ang kondisyon ng pista sa darating na Biyernes. So, panersero ko po si Shining Angel. Para sa akin po, may panalo po yan. Ang first choice ko po dito, itong entry number 5, Antique Collector. Ito pong si Antique Collector, na-scratch po ito. Ito po yung numero 1 nung nanalo po si Ringabel. So, ngayon po, tingin ko, maganda po yung numero niya, nasa gitna. Tingin ko, yan po magpapahirap. Isa sa magpapahirap sa kabayo ko. So, siya po ang aking first choice, entry number 5, Antique Collector. Ang second choice ko po, entry number 2, West Pacol, another CS pare. Ride po yan. So, sa tingin ko po, may panalo po yan dahil magkakaroon po ng magandang labanan sa unahan tong karera na to. Tong race number 2. At ang third choice ko po, gaya po ng sinabi ko sa inyo, entry number 7, Shining Angel po.
may panalo po yan. So dito po sa race number 2, first choice po entry number 5, Antique Collector. Second choice entry number 2, West Pacol. Third choice po entry number 7, Shining Angel. So dito na tayo sa race number 3, mga bayang karerista. 6 to 10 split, 8 runners po. First choice po entry number 7, Real Equity. So nakababa na po ito, nasa rating 9 na po ito mga bayang karerista. Yun nga lang, talagang may matulin pa rin dito, kagaya po ni Glenda's Magic, Real Equity, Birthright. Baka magkanaan po itong tatlo sa unahan, alam nyo na. Pero si Real Equity, para sa akin po, Mark Alvarez, maire-rate po niya ng maganda to mga bayang karerista. Ang second choice ko po dito, yung entry number 3, Sundance, John Alvin Guse. So para sa akin po, si Sundance po, malaki na po ang panalo. Lumundag lang po ito na maganda, makasabay lang po sa erehan nila to. Mananalo at mananalo po ito. Lalo na gaya po ng sinabi ko sa inyo, yung mga matutulin magkakanaan dito, magbabago po ang istorya ng karera dito. Naglagay po ako ng third choice, itong entry number 4 po mga bayang karerista, si Golden 8. Mainam po yung tinalo ni Golden 8 na nakaraan. Alam ko nanalo po ito recently lang. Para sa akin po, kung mauulit lang po niya yung bumandera nun or nakatutok, malaking kabayo po kasi ito kaya po netong umunat basta pag binubugbog to, alam nyo na, may panalo po ito. So dito po sa race number 3, first choice po entry number 7, Real Equity. Second choice po entry number 3, Sundance. Third choice po entry number 4, Golden 8. Dito na tayo sa race number 4, mga bayang karerista, 7 runners po. 5 placer po ito mga bayang karerista ha. First choice po entry number 1, Don Damiano. Ang inam po ng panalo na nakarani Don Damiano. Tingin ko po kaya pa hong umulit nito. Baba po ng nung nakaraan po kasi parang 1.27 o 1.28 27 medya o 1.28 ang tinapo sa 1,400 meters. Tingin ko po maganda pa rin ang numero. Tingin ko malaki po ang panalo nito ha. Ang second choice ko po dito itong entry number 5 na si Let It Shine. Baka ho kasi si Don Damiano mapahirapan ni Justifiable at Little Miss Saturday. Si Let It Shine po, baka ito po yung nanonood ng kwarto pwesto, isang chak Bulaga. Yun po ang nakikita ko. So dito po sa race number 4, first choice po entry number 1, Don Damiano. Second choice po entry number 5, Let It Shine. So dito na tayo sa race number 5, mga bayang karerista, 8 runners po. First choice po entry number 3, Southern Man. Ito pong si Southern Man, mga bayang karerista. Meron po itong 1.13.5 sa same distance po ha. Kung mauulit niya po yan, horse to beat po siya rito. Ang second choice ko po dito, itong entry number 1 na si Take a Chance. Ito pong si Take a Chance, mga bayang karerista, Kelvin Abobo, may tulin din po itong kabayo na to. Sa tingin ko po, may tsamba naman or may panalo po ito. Ang third choice ko po dito, itong entry number 4, Arrogante. Ito pong si Arrogante, mga bayang karerista, AP Asuncion po ang papatong, si Apo Asuncion. Tingin ko po, malaki rin po ang panalo. Parang sa maiksing karera, mas maganda po ito tumatakbo. Nandoon nakakapit. So dito po sa race number 5, first choice po entry number 3, Southern Man. Second choice po entry number 1, Take a Chance. Third choice po entry number 4, Arrogante. So dito na tayo sa race number 6, mga bayang karerista. 1,200 meter race, 8 runners po. First choice po, Matuling Kabayo, mainam sa unahan. Entry number 7, Smart Julian. O'Neil Cortez po ang papatong. Siya na po ang horse to beat sa akin dito. Sa tingin ko po, wala na pong makakadikit sa kanya rito. So makakalayag po ito, makakastretch ng todo. Si Smart Julian, yan po ang horse to beat dito. Ang second choice ko po dito, itong entry number 8 na si Douglas Fear. Ito pong si Douglas Fear, meron po itong 1.15 sa same distance po ha. So sa tingin ko po, isa po ito sa pwedeng magbigay ng laban kay Smart Julian. So dito po sa race number 6, first choice po entry number 7, Smart Julian. Second choice po entry number 8, Douglas Fear. So dito na po tayo sa race number 7 po, mga bayang karerista. 1,400 meter race, 10 runners po. First choice po entry number 5, Black Star. So mga bayang karerista, Black Star po. Mainam na kabayo po ito ha. Para sa akin po, may takbo po kasi itong nasigundo. Tapos nung nakaraan po, numero 3 siya, medyo
Hindi po maganda yung pinakita niya, pero para sa akin po, malaki po ang panalo niyan. Ang second choice ko po dito, itong entry number 6 na si Ninong. JM Estorque po ang papatong. Tingin ko po mapapanood sila nito habang nagkakanaan po sila sa una. Si Ninong po manonood ng kwarto or quinto pwesto, isang tsak lang, mananalo po itong si Ninong. Ang third choice ko po yung 1 and 1A, Easy Way and Mahusayay. Ito pong si Easy Way, matuling kabayo po ito, maganda po ang numero. Nasa balya, si Mahusayay naman po, isang deremating kabayo na tingin ko po may panalo. Pati Dilema and JB Hernandez po ang sasakay, mga bayang karerista. So dito po sa race number 7, first choice po entry number 5 Black Star, second choice po entry number 6 Ninong, third choice po 1 and 1A, Easy Way and Mahusayay. Kung may kursonada pa po tayo dito sa last race, mga bayang karerista, paratingan po ito, dagdag po tayo. Medyo may kahirapan po itong last race. So mga bayang karerista, shoutout lang po natin si Bong Mertosa ng Caloocan, Mr. Edgar Paredes ng Tondo, Patrick Suarez, Kuya Cory ng Sampaloc, Ronnie Baun, Robert Tiamson, Harry Castañeda, Devina Delara, Boy ng Marinduque at Joel Lapid Francisco. So mga bayang karerista, ngayon pong araw ng Biyernes, meron po tayong tatakbong kabayo. Yan po ay si Shining Angel, na sana po makaraos ng maayos at wala pong maging problema. So tingin ko naman po, kahit papano may panalo, yun nga lang baka mapahirapan po ni Antique Collector or vice versa, ganun po ang mangyayari. So mga bayang karerista, re-remind ko lang po kayo ha. Bet small, win big. Bet big, lose big. Yun lang po ang masasabi ko. Tapos pagdating po sa mga kabayo ko, huwag po kayo makinig kahit kani-kanino. Sa akin lang po kayo makinig. Gaya po ng sinasabi ko sa inyo, ako po ang may-ari, hindi po sila. Hindi po ako nagagalit. Kaya lang minsan, papatokin nyo yung kabayo ko. Samantalang ako mismo, nagbablog, sinasabi ko sa inyo yung kondisyon, kung anong lagay, pagpipilitan yung patok, sasabihin nyo pa na lamang, para naman kayo abnormal. Kaya ako po sinasabing word na yan, so wag naman pong ma-open kahit sino dahil magkakaibigan tayo. Ganun po talaga, nagbabago po ang takbo ng kabayo. May buhay po yan, apat po ang paa niya, may buhay yan, may hinete na sa ibabaw. May mga factors para ano pong mangyari dyan sa kabayo. So, kagaya nga po nung sinasabi ko, nung namatay po yung kabayo ko, may tumulong ba? Wala naman po eh. So yun lang po mga bayang karerista. Sa akin yun lang po mababalitaan pagdating sa mga kabayo ko. Wala pong ibang magsasabi sa inyo. So mga bayang karerista, dala po tayo ng payong at tubig, maalinsangan po kahit umuulan. So yun nga po talaga, may nananalo, may natatalo. So mga bayang karerista, happy racing po and stay safe po sa inyong lahat.